Good morning mga kabsat, this is John Lee and welcome back to my YouTube channel. Today is a wonderful day. At ngayong araw ay naglilinis ako or nagtutupi ng paghigaan ko. Kasi nga ngayong araw ay pupunta ako sa hospital para bisitahin ang ipag ko. Dahil nabalitaan ko na siya ay nanganak na. Wow naman! Nung tapos na nga ako nagtupi ay chinek ko yung outfit ko kung okay pa ba o hindi na. Ayaw ko kasi mapagtawanan wala pa naman akong pasensya. Patay tayo dyan. Kaya habang naghihintay ako ng sasakyan, nagkulitan muna kami ng pamangkin ko. Yan kasi, yan, ang daldal niya. Kung makikita nga ay parang hindi makulit na bata. Kung minsan pwede ng isa ako, kung pwede lang sana. Mahilig kasi ito sa camera kaya pinagbigyan ko na pero makulit pa. Kaya nung meron na yung sasakyan, pumunta na rin kami kasi tanghali na. Sinasabi ko nga kay kuya na hindi niya masyadong bilisan, baka mategi tayo. Grabe naman kuya, yung pagtakbo mo, yung bangs ko wala na. Chinek ko nga sa camera kung okay pa yung tsura ko o hindi na. Kaya nung nakarating kami ay naghintay pa ako sa bahay nila ate. Nakakala mo naman donya. Di ko na alam kung anong gagawin ko dito. Nababaliw na yata ako kasi pati tedeber wala na. Natege na. Nag-ice cream ang puta. Hindi ko alam kung okay pa ba ako o hindi na. Parang nababaliw na yata. Pakalipas ng ilang minuto ay nakarandam ako ng antok kaya pinag-isipan ko munang matulog. Hay nako, tagal. Matutulog na sana ako pero bigla akong naisip what if naging langgam ako. Isa din siguro akong bayani sa angkan. Sobrang naboboring na yata ako kasi naisip ko ng mga ganito. Sobrang boring ko dito kaya kung ano-ano yung ginagawa ko. By the way, isi-share ko nga din pala itong pabango kong bago na binili ko sa Shopee. Kaya kung gusto nyo bumili ng ganito ay marami pa akong stock sa bahay. Ay kung bibili kayo ng ganito ay sobrang sulit nyo na, mabango to. Pero teka parang hindi, pero sige lang, mabango naman to. At pakalipas nga ng ilang taon ay nakarating na din sila yung mga hinihintay natin. At syempre masaya tong pamangkin ko kasi naka-joyride siya ng tricycle. Tinatawag ko nga siya na pumunta sa pesto ko pero ayaw niya, may sinasabi na kunin niya. Ay talagang hindi nagpaawat, gusto niya ata sa mga kainan na maglako. Sinasabi ko nga kay Inang na isasama na lang niya. Pero yun nga sabi ni Inang na hindi daw silbi ko para magbantay. Kaya iniwan niya lang sa akin kaya kinulong ko sa bahay nila ate. Pero ayaw niya magpaawat, gusto niya ata maglakad-lata. Habang hinihintay niya yung sasakyan, ako munang bahala sa'yo baby. Kaya nung meron na yung sasakyan ay kinuha ko na yung mga bag o daig pa ang nanay. Kaya nung nakasakay na kami ay biglang tumahimik si Lola. Pero grabe naman yung titig mo auntie. At nung nakarating na tayo sa terminal, akala ko makakasakay na ako. Kawain naman pala tong jeep na to. At makalipas nga ng ilang oras, nakasakay na din ako ng Pang-Ilagan, auntie. Ang hirap na maghintay dun sa terminal. Ayaw ko na. At yun na mga kabsat, nakarating na kami sa junction. My goodness. Pinagtitingin na nila nga ako dun sa loob ng jeep. Akala nila baliw ako na nagbibideo. At yun na, nakarating na din ako sa terminal ng Ilagan. Kaya yun na, naganap na lang ako ng tricycle kasi hindi ko naman alam yung pupuntahan na hospital. Actually, ayaw ko na sana mag-tricycle kasi nga wala akong pamasahe, auntie. Binabalak ko nga lakarin kasi nga akala ko madali lang at malapit lang. Kasi nung time na yun, sobrang excited na ako. Napapatanong na din ako sa sarili ko kung ano itsura ng bata. Kaya sabi ko, gusto ko manang pumunta sa hospital bago ako pumunta sa boarding. By the way, hindi ko pa masyadong kabisado ang Ilagan kaya nag-tricycle muna ako. Kaya na nakarating na kami sa Sky Park, dito ko lang na-realize na sobrang layo pala nito. Kaya siguro kung pinagpatuloy ko yung plano kong lakarin nito ay wala na ako dito. Siguro kung saan ako napapadpad. Kaya nung time na yan ay nagtanong ako sa tricycle driver kung okay pa ba or saan pa ba patungo. Sa laki kong tao, hindi ko pa masyadong kabisado. Kaya nung time na yan ay dyan ko lang na-realize na malayo pala. Sobrang nainit na nga ako dito kaya my God, pati itong traffic na to sumabay pa. At makalipas ng ilang taon ay nakarating na din yung Pepol. Itong provincial hospital nga pala ay dito kami nagpapacheck up palagi. At sa sobrang excited nga din pala ay nag-elevator na din pala ako. Bago nga pala ako pumasok dyan ay naisipan ko what if nag-burn out din-stuck na ako. At makalipas ng ilang taon nakarating na din ako sa 4th floor. At nung time na yan, nakasalubong ko yung nanay niya, si Tita Mercy. Yes. Hi, Tita. At nung time na yan, tinanong ko na din kung saan yung room nila. At nung tinurungan ni Tita, ay agad akong pumunta at pumasok na dapat. At nung hinanap ko nga, ay akala ko nga din ay mali yung pinasukan ko. Yun pala tama. At
At nung tumingin ako sa kanya ay bumungad yung gulat niya sa akin at tawa niya. Hi, finally na-meet din kita, baby Astrid. Bago ko binidyo yan, ay ginising ko muna siya. At syempre, sobrang singkit niya. Hi, auntie, singkit-singkit mo At saka meron siyang kalit, oh my God. At nung time na yun, kwento ko kung paano ako nakapunta dyan. At nung time na to ay nakatulog na yung auntie nyo. Kaya gusto ko nang magmuni-muni dito sa labas. At dito ko na din ikakat tong video na to kasi nga mag-edit pa ako. Okay ba? Thank you so much and subscribe.